fake news peddlers, mga kababayan ng SMNI. So mag-spend sila ng holidays, ng Christmas, mga kababayan. Kulungan po yung bagsak. Sabi ko sa inyo. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Yung dalawang fake news peddlers, mga kababayan ng SMNI, kulungan po yung bagsak. So mag-spend sila ng holidays, ng Christmas, mga kababayan, sa detention ng Congress. Hindi umubra po yung yung angas at drama ng dalawa. So, ayan po yung balita ngayon. House panel orders detention of SMNI anchors Badoy and Sely. Fake news peddlers now detained. Ayaw kasi po nasagutin ng diretso yung mga katanungan ng mga ng mga congressmen. Huling-huli po na nagsisinungaling yung dalawa. So yun ang inabot nila, mga kababayan. Una si Ka Eric, sunod po itong si Dr. Lorraine Badoy. Lorraine Badoy faces detention after house contempt. Ayan po si Ka Eric. Ngayon, nang inaakay na po si Ka Eric papuntang detention cell ng Congress, nagsisisigaw si Ka Eric ng akayin ng Sergeant at Arms ng Congress. Kangaroo court niya, kangaroo court. Tinatanong, mga kababayan, binigyan pa ng opsyon. Kung hindi mo niya pwedeng ibigay in public, live dito sa ating House hearing, committee hearing, hindi doon anya sa executive session. Sabihin ninyo na anya sa amin kung sino yung source ninyo. Pa-contempt na lang daw siya. O di, kinontempt siya, mga kababayan. Kaya sabi po ni Barbers, Congressman Ace Barbers, do not challenge us anya. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. So balik tayo, mga kababayan, dito sa ating kwento. As you know, siguro karamihan sa inyo nanood ng live committee hearing kahapon po. Ang unang na-contempt po si Ka Eric. Then natira, mga kababayan, si Lorraine Badoy. Imbes na sagutin po yung mga katanungan ng mga congressmen, kung ano-ano po mga litaniya yung pinagsasabi, malayo doon sa tanong. Naiblad na nga po si Congressman Acop. Sabi po ni Acop, you do not have a monopoly of love of country. Kasi imbes pong sagutin ang diretso yung mga tanong, ang ini-emphasize niya na yung programa ay in-establish nila sa kanilang sobrang pagmamahal sa ating bansa na labanan yung terorismo. Mga kababayan, nairita si General si Congressman Acop na dating retired general. Ayan po, sabi dyan sa balita, Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop told former National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy, to her face that she does not have a monopoly of love of country. A fuming Acop did so just before Badoy was escorted to a detention area in the House of Representatives kahapon po. Throughout the hearing, Badoy presented herself as a hardliner against the Communist Party of the Philippines, CPP and PNDF. She said that she wants to put an end to these groups, but her citation in contempt by the Solons left her dejected, especially since she's the child of a former House member. Anak niya ako ng dating congressman. At itong kongresan niya, dito ako naglalaro nung ako ay maliit pa. Ano namang relasyon ng pagiging anak niya ng isang congressman noon at paglalaro niya, mga kababayan, in Congress nung siya ay maliit pa? Doon sa mga katanungan ng mga congressmen na dapat sana direkta niyang sinasagot. Tinatanong siya tungkol sa sponsors,
Sino anya yung mga sponsors ng programa ninyo? Kasi napag-alaman doon sa hearing, co-producer pala ng SMNI yung dalawa at yung sharing mga kababayan ng kita, 50% sa company, yung 25-25 mga kababayan or 50%, hati yung dalawa, si Ka Eric at si Celis. O ngayon, sabi ng mga congressmen, sino anya yung mga sponsors ninyo? Ayaw, nagkabulol-bulol na mga kababayan si Lorraine Badoy. May mga mini-mention niya na mga sponsors po na hindi masyado klarado. Idahalata ng mga congressmen na nagsisinungaling. Tinanong yung abogado ng SMNI kung may sponsor. Sabi ng abogado ng SMNI. As of now, anya, wala man. What? So ang tanong, sino ang nagpopondo po, mga kababayan, sa programa ng dalawa? Sa tingin mo, anya, Mr. Maravillas, sino nagpopondo? Malamang yung sponsor ng kanta ni Yoyoy Villame. Sino anya, Mr. Maravillas? Diba, kita na yung kanta ni Yoyoy Villame? Chong Kong Lai. Chide ko kong lai, abo chikikik, ek, babo chichang, chide di kong nang, abo chikik, ek. Malamangan niya, Mr. Maravillas, ang sponsoran niya, ganon ang tunog. Malamang po, mga kababayan, kaya duda, yung mga congressmen natin, kaya tinanong po kay Badoy ng mga congressmen, sinasabi mo anya na may mga sponsors kayo. Araw-araw nagpo-programa kayo. Monday to Friday. Hindi mo anya ma-mention, hindi mo anya maalala kung sino-sino yung sponsors ninyo. Doon na corner, mga kababayan, si Badoy. Imbes na sagutin ng diretso kung ano-ano yung mga pinagsasabi niya tungkol sa love of country na malayo man po sa itinatanong. Ito yung sabi niya. This is the place where I grew up in. Dito ako naglaro in Congress and I'm deeply saddened by what I've seen today. But I respect the committee because this is how I was brought up by my father. Yung sabi rito, that's when Akop, a retired police brigadier general, had heard enough. Napiko na po si napuno na si Akop. Sabi po ni Congressman Akop, I'm sorry for what happened to you, Madam Badoy. But you do not have a monopoly of love of country. I have spent my life fighting for this country. You do not have to tell me. You do not have to tell me that, sabi po ni Akop. Mas marami akong sinugal sa'yo. So do not give me that crap. Yon ang pag-suplak, mga kababayan, ni General Akop kay Lorraine Badoy, na hindi masabi kung sino-sino yung sponsors ng kanilang programa. Sa totoo lang po, siyempre, hindi man sinasabi ng mga congressmen, nagdududa sila na baka may funding support ito galing sa isang foreign country. Kasi di ba, lumalabas yung mga reports na yung China po ay nasa likod ng information operation dito sa ating bansa. And using some individuals, mga kababayan, including some media personalities, para away-awayin yung mga Filipino. Yun, I think, yung tinutumbok sa investigasyon, mga kababayan, ng Kongreso kahapon. Kaya gusto nilang ma-establish saan kumukuha ng talent fees, pansweldo at sa operations nitong co-produce na program ng SMNI. Lalo't nabanggit na rin, mga kababayan, doon sa hearing ang tungkol sa collaboration between SMNI and China Television po. Yung unang diniscuss natin dito, kung saan yung padrino pa ay yung dating Pangulong Mao Diggs. O diba? I-reading ko lang po siya. I think yun ang tinutumbok ng ating mga congressmen sa congressional inquiry kahapon. Sasabi rito, during the hearing kahapon, SMNI Counsel Mark Tolentino said that
Apart from the 100,000 monthly salary received by Badoy and Jeffrey Celis, her co-host in the radio program Laban Kasama ang Bayan, they also receive a 20% share, each from the advertisement revenue, if there is any. Tolentino said the remaining 50% anya of the advertisement revenue will go to SMNI. Congressman David Suarez then asked Badoy what were the advertisers of her program. After being asked repeatedly, Badoy mentioned e-fuel, e-food cart, and Galileo water. Sabi niya, sa totoo lang, ang konti talaga ng sponsors dyan because the anti-CCP works is not sexy. Nobody wants to touch it. So kung kokonti mga kababayan yung nag-sponsor, bakit ganon kalaki yung kanilang talent fee? Then afterwards, na-discovery po, by admission ni Atty. Tolentino, wala man na niyang sponsor yan ngayon. What? So, paano sila nabubuhay? Mga kababayan, di ba may milagro? Ay milagro, may misteryo po na nangyayari, mga kababayan. Kaduda-duda kung sino ang nagpi-finance, mga kababayan, sa programa na ang target ngayon, si Martin Romualdez, gibain po. Kasi napiperceive nila, successor si Martin ng ating Pangulong Bongbong. At yung policy, siyempre, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, especially dito sa West Philippine Sea, magkapariho po. Malamang kung may foreign sponsor po mga kababayan, alam na ninyo, gusto nila na ma-maintain yung past. Di ba? Talaga niya Mr. Maravillas, malalim yata yung pinaghuhugutan nitong problema. Talaga pong malalim, mga kababayan ito. Kabit-kabit po ito, mga kababayan. And that could be the larger picture po. Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? So, gagawin nila ang lahat, mga kababayan, para hindi makaupo si Martin. In case tumakbo, kailangang matalo. Ngayon pa lang, siraan ang siraan. Yun ang misyon. Kailangan maiupo nila ay kakampi. Kakampi ng ng Pong Chungla. What? Pero ito mga kababayan, mga analysis ko man lang po. Baka isipin ninyo, may documents po ako nito. Ang nabasa ko pong documents galing sa Amerika na nagsasabi, yung China mga kababayan, may mga ginagamit talaga sila in this country. Mamaya ipakita ko po sa inyo. Balikan muna natin itong kwento. So sabi diyan, Committee Chairperson and Parañaque Representative Gus Tambonting expressed concern about Badoy's lack of awareness regarding their advertisers anya. Hindi ba kung kayo ay may revenue, dapat alam niyo kung saan ang source ng revenue? Para alam ninyo na tama yung 25% na makukuha ninyo, sabi ni Tambunting. Badoy replied, Mr. Chair, I honestly don't care about the money. That's the truth. Tambunting then pointed out that Badoy could have easily remembered their advertisers. Nag-iiwas talaga po. Mas madali matandaan yung kokonti kaysa sa marami. On Suarez questioning, Tolentino said that according to SMNI, the show has no advertisers. Pinahamag mismo ng abogado mga kababayan doon sa committee hearing kahapon. Binasag mismo yung statement ni Badoy na may mga advertiser sila, kaya lang ko konti. Silang dalawa, magkatabi lang, hindi magkasundo sa kanilang mga statements. Sabi ni Tambunting, ano yung sinabi ni Dr. Badoy na e-fuel food cart? Ano yon? Tolentino replied, it's advertisers not of Laban Kasama ang Bayan, it's an advertiser of a program prior to the program. Huling-huli po yung pagsisinungaling. Santa Rosa Representative Dan Fernandez then pointed out that what Badoy said based on the document submitted by SMNI is not true. Clearly anya nagsisinungaling kayo, Ma'am Badoy. Dahil ang sinasabi nyo, kumikita kayo sa pagiging co-producer pero hindi nakalista sa breakdown ng inyong revenue. Sabi mo, may 3 nag-advertise. Yon mga kababayan ang dahilan kung bakit sinight in contempt. Kulong ang bagsak ni Badoy
After mga kababayan na nauna nang i-cite in contempt yung kanyang co-host na si Ka Eric. Ito po yung balita na sinasabi ko sa inyo. The Diplomat, China's Disinformation Campaign. Yossi, political scientist, explains how the Philippines has been the perfect target. Ayan po, October 6, 2020 pa to. Pinablis mga kababayan. Pumatagal na nilang ginagawa. In a feature articles for Diplomat, The Diplomat, UC faculty member Gregory Winger writes that China's embrace of foreign influence operations marks an important evolution in its cyber statecraft. Ayan po ang detalye ng balita. Oh. China's disinformation campaign in the Philippines has been the perfect target for Chinese political interference, but it won't be Beijing's last victim. Di ko malaman kung bakit ito yung napili ng the Diplomat po na na picture. Yung picture ni Mao Dig sa ni Xi Jinping. Nagkakamay silang dalawa. Bakit niya Mr. Maravillas ganon? Iwan ko po. Tapos ito na po. Ito yung ipinakita kong balita ng Abante News. July 19, 2023. Digong pumadrino kay Kibuloy sa China. Yan po. Nabasa na rin si ata ito mga kababayan ng ating mga congressmen. Hindi nag-iisa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagtungo sa Beijing, China noong Lunes dahil kasama rin niya ang mga executive ng Sunshine Media Network, SMNI, ang media entity na minamay-ari ni religious leader na si Apollo Kibuloy. Matatanda ang nakaharap ni Duterte si Chinese President Xi Jinping sa Daoyutai State Guest House sa Beijing, kaya marami ang nag-iisip tungkol sa pakay doon ng dating Pangulo ng Pilipinas. Sa isang Facebook post binahagi ng SMNI, ang kanilang executives ay nakipagkita sa kanilang counterpart na state-run China Global Television Network upang pag-usapan ang partnership para sa mas efficienting information dissemination. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, ang SMNI at CGTN ay mag-aatid ng komprehensibo at maasahang coverage ng balita sa kanilang mga audience ayon sa pinos ng SMNI. Hindi malinaw kung kasama rin sa biyahe si Kibuloy sa pagtungo ng mga executive ng SMNI sa China. Wala rin si Kibuloy sa mga larawang pinos ng broadcast network sa social media. So, nakita na ninyo mga kababayan, if you connect the dots, malamang yun ang tinutumbok ng Congress kahapon. Kaya ginisa si Lorin Badoy kung sino-sino niya yung mga sponsors ninyo para malaman kung local lang siya, legit ba siya, o baka mga kababayan may kinalaman dito sa mga lumalabas na istorya noon pa. At doon sa pinalabas ni Secretary Anyo na mayroon anyang information operation na ginagawa yung China dito sa ating bansa, malamang niya Mr. Maravillas yung mga basa mo malapit sa katotohanan. Tingin ninyo po, subaybayan na lang natin po ang mga susunod pang hearings ng committee. Pero anya Mr. Maravillas, sa takbo ng hearing, malamang talagang susunod sa ABS-CBN yung SMNI. Tingnan natin na muna po kung ano yung kalalabasan ng investigasyon ng Kongreso. Ayos, ayan man lang mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Pilipinas!
Para sa mga naghanap ng clean and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airlines, local and international, and bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos na ayos sa dia, Mr. Maravillas.